Record kami, Brad. 5:6. Kag nakita ko sa tungasang trono, kag sang apat kasapat nga buhi, kag sa tunga mga pigula, ang kordero nga nagatindog subong nga daw ihaw, nga may pito ka sungay kag pito ka mata, nga amo ang pito ka espiritu sang Dios nga ginpadala sa ubos nga duta. Sige. Kag nagpalapit siya, kag ginkuha ang tulunan nga linukot sa amot nga tuo sa nagalingkod sa trono. Yang Lord, bless mo kami tonight. Praise mo. Pagkamayo, Lord, ang meeting karon, final meeting. Kami na prima namon ang mga wala diri. Ikaw ang Diyos ang magaproteksyon sa iyong mga kabataan sa siling maulan na panahon. Ikaw ang manaway. Sa iyong wala po dinayo mo, ikaw manuluwas. Kabayan ang balance ng tulad kahit sa amin. Magkakatuwas namin. Kabakinhambal sa amin. Salamat. Sa ngalan mo ng Jesus, gampo kami. Magkakatuwas. Sunod sa nabasa, may isang libro na linukot. Kalang libro ni isa lang. Dilipat inan. Siyang pito kapatid. Amen. Wala siyang tao nga siya na maka-abri, makabukas ng libro, Amen. at makapagtanggal ng silyo. Amen. Kundi si Kristo lamang. Siya ang leon sa tribo ni Juda. Siya ang kordero. Ipinaliwanag ng mensahe sa ating panahon na bago darating ang rapture. Bago darating ang second coming ni Kristo. Ibabalik muna ni Kristo ang kanyang gawain bilang anak ng tao. Anak ng tao, ano ibig sabihin? Propeta. Kasi, ang tatlong pangalan ng pagkaanak ng Panginoon, tatlong gawain kayang pagkaanak. Una, anak ng tao. Pangalawa, anak ng Diyos. Pangatlo ba ay ang anak ng David. Ang mga kapangyarihan, pinupuri ka namin, kaya pasalamatan ka namin, na sana, invest mo kami. Patnubayan mo kami na. Dakila ka sa lahat. At ito ang manusap sa amin, sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Ang anak ng tao, yun ang first coming ni Kristo sa unang pagdating. Amen. May gawain siya bilang propeta, anak ng tao. Namatay, dinibin, umakyat si Babaw, at bumalik sa araw ng Pentecostes sa kanilang pagkaanak ng Diyos. Ano yung sabihin? Holy Ghost. Amen. Pag sinabi mo Holy Ghost, yun ang anak ng Diyos. Amen. Pag sinabi mo anak ng Diyos, yun ang Holy Ghost. At sa milenyo, siya naman ay maging hari. Amen. Anak ng David, hari. Siya ang anak ng prosperity, kagaya ni Solomon. Amen. Amen. At walang sino mang makakaunawa, makapagbukas. Pag sinabi mo makapagbukas, makapahayag, Amen. makapagtanggal ng luwala ang lahat. Kahit sino. Dahil ang Diyos na nang naglihim, di siya rin ang magpapahayag nito. Pagbubukas nito. Amen. At sinabi nga, ito'y gagawin ng Panginoon Diyos na bago dating ang kanyang second coming, babalik ang kanyang gawain bilang anak ng tao o propeta. Yung agilang lumilipad. Kasi ang propeta ay kinulat sa agilang lumilipad. Amen. Ang kanyang propeta, lumilipad.
agilan, ang kanyang mga anak, agilan din, Amen. at ang Holy Spirit ay agilan din. Amen. Yes. Amen. Nasasabi nga na sa huling panahon, bago siya dating, sa kanyang physical literal, na sikundaming pagdating, yun ang rapture, na Amen. magaganap ang rapture. Ang rapture ay para magkaroon ng natawag seremonya ng kasalan doon sa langit. Amen. Amen. Ang Diyos na siyang Holy Spirit, tagapamagitan siya ng Iglesia. Tagapamagitan ng 7 kapanahonan ng Iglesia. Tagapamagitan ng Iglesia at ng Diyos. Bilang siya ay sacerdote. At ang katapusan ng panahon ng Iglesia ay Pentecostal. At iyon ay lumipas na rin. Natapos ng kapanahonan ng Iglesia Pentecostal at ang pumalit ay ang panahon ng Iglesia Nobla. At ito hanggang sa pagdating ng ating Panginoon Hesus. Amen. Sa kanyang pagiging tagapamagitan, itinakwila siya ng kanyang Iglesia. Iglesyang tumalikod sa kanyang salita na po. Yun ang Pentecostal. Kaya iniwan ni Kristo, inihinto ni Kristo ang kanyang gawain bilang tagapamagitan. Tumayo siya sa kanyang trono bilang tagapamagitan at kinuha ang libro na may 7 tatak. Amen. At kinuha niya at ito'y binuksan rin. Maraming mga luwaga sa Biblia na kung ano-ano na lang ang paliwanag interpretation ng mga talino at ng mga tao. Mali yun. Amen. Sapagkat sabi, kahit ang hipa mula sa langit ang mangaral ng mabuti rin, ng mabuting balita, kung ito'y iba sa ipinangaral ng mga apostol, sila ay pakasumpay. Amen. Impyerno ang kanilang nakabuti niya. At dagdagan ng apoy sa araw ng pagdating. Kaya ang Diyos ay siya magpapahayag ng kanyang mga hiwaga, pero gagamitin niya ang kanyang lingkod na propeta. Amen. Amen. Marami ang nag-iisip at nagsasabi na kapag ang tao mamamatay, kaluluwa na lang siya, espiritu na lang siya. Pero ano sasabi ng minsan? Basahin mo ka. I read it. When the soul leaves the body, it takes its journey to a place of rest. In a body that is in the form and shape of this body. But it isn't this type of body. Then, you meet your loved ones, you couldn't shake their hands. Okay, Amen. kung mamamatay ang katuwang lupa nito, sa paraan. Kapag ang hininga ng buhay na inihip ng Diyos sa ilong ng isang tao, kapag yung hininga ng buhay na nagbibigay buhay sa katawang lupa, pag wala na ang katawang lupa, patay. Amen. Kapag mamatay ang katawang lupa natin, ang ating kaluluwa ay lilipat sa panibagong katawan. So may panibagong katawan na nakaraan sa bawat isa. Sa pagmamamatay ng katawang lupa natin. Amen. Ang mga Kristiyano kapag sila'y mamamatay, lilipat ang kanyang kaluluwa sa isang katawan, tinatawag celestial body, makalangit na katawan. Amen. At pupunta muna ito sa lugar ng tinatawag lugar ng kapalian, paradise. Amen. Saan yun? Yun ang ika-6 na dimension. Nagpapahinga doon ang mga kaluluwa, ito mga kaluluwa na sa loob ng panibagong katawan hanggang sa pagdating ng Panginoon Jesus Amen. sa sigurtan.
Pero kaya kapag mamatay tao, hindi lang sa espiritu na maging espiritu na lang. Lilipat sa kanibagong katawan. Ano ang tawag sa kanibagong katawan nito? Kaya tawag celestial body. Yes, brother. Ano libro ang anong libro? Ang Rejected king. ha? Rejected king. I've always worried. I've always thought of dying. Me being 50, my time didn't think was too long. Okay. Pag siyempre lang gulang daw edad niya, hindi na magtatagal. Amen. Ilang taon na kayo. Hindi na tayo magtatagal. Pero kapag nandito tayo, maglingkod sa Panginoon. Amen. Huwag natin siyangin ang buhay natin sa sanlibutan ito. At sa ating naman. Kundi maglilingkod tayo sa Panginoon, kung hindi pa tayo bumalik sa itaho. Amen. Ano sinasabi ng Panginoon sa pagmamatay na siya? Hindi lang siya, pati tayo. Siya. I wondered what I would be in that theophany, celestial body. Okay. Ano tawag yan sa theophany body? Celestial. Ano celestial? Ang celestial makalangit na katawan. Ano celestial body? Makalangit na katawan. Theophany body. Yung theophany body, yun ang katawang nakalaan na para sa atin. Naghihintay lang ang theophany body nito na mamatay ang ating katawang lupa at ang ating kaluluwa. Lilipat doon. At pupunta tayo sa anim na dimension tayo ito. Doon ang kapahingaan, paradise kapahingaan. So, pag sinabi mo pa yung celestial body, yun ang theophany. Kasi may mga end-time pastor, ang gagaling pa nila, ang dami ng mga churches, marami silang communication doon sa ibang bansa na hindi naniniwala na itong daw ang theophany ay iba sa celestial body. Pero niliwanag na mensahe na itong theophany body, yun mismo ang celestial body. Eh sino ang masitin natin panawalan? Sila o yung isa? Siyempre, bright ang mensahe siya. Amen. Okay. Peter's body was in the grave. Nang si Kristo ay namatay sa krus, ang kanyang kaluluwa, ang kanyang katawang lupa, ang sa libingan, So his soul was in hell. ang kanya namang kaluluwa ay sa impyerno. Ano yung sabihin? Si Kristo may kaluluwa. Ang Diyos may kaluluwa. Amen. Si Satanas may kaluluwa. Tayo may kaluluwa. Amen. Kaya ang kaluluwa ni Kristo, nang siya'y namatay, pumunta siya doon sa impyerno. Ano ito? Kaluluwa lang ba ang kalagayan niya? O may isa pang katawan siyang naginamit siya? Alive. Preaching alive. Okay? And what about that? He was in his theophany again. Okay? Kung gano'n, si Kristo yun. Siya bumalik sa kanyang pagka-theophany. Amen. Bago siya naging laman, theophany muna siya. Yun ang makalangit na katawan. At siya ang katawang tao dito sa lupa. Nang siya namatay sa krus, bumalik siya sa pagka-theophany. Wait, ang word sabihin. Ibig sabihin, nagamit na niya pagka-theophany at nang namatay siya, bumalik siya muli sa pagka-theophany. Amen. Sige. His soul was down there with those people that were in theophany also. Oh, his soul. Ang kanyang kaluluwa na nasa theophany nang narasa doon sa impyerno Amen. na nasa theophany din ang kalagayan. Amen. Ang theophany ay katulad sa ating katawan. Ito, may kamay, may mata, may ilo, may paa. Ganyan ang theophany.
Kaso kanina yun, hindi naman. Amen. Espiritu siya. Makapagsalita siya, malayo ang tingin niya. Higit sa paningin ng mortal na tao, parang usok lang siya. Amen. Hindi pwede magkamayan. Hallelujah. Kaya ang mga nasa impyerno, hindi pwede magkamayan. Ang nasa langit, hindi rin pwede magkamayan. Kasi tsupali. Ganyan pala tsupali. Parang usok lang siya. Ang kalagayan na. Pero kung ito, katulad ng mayaman na pumunta sa impyerno, dahil siya tinanggihan niya ang mensahe na dala ni Kristo. Namatay siya, babae siya. Namatay siya, nagdugo sa impyerno, ang kanyang katawan ay tiyo niya. Amen. May mata, may tainga. Kagaya sa ating din ngayon, kaya sa ating mortal katawan. Kaso ang kaibahan lang, espiritong katawan yun. Amen. Ang ating katawan ay katawang laman. Pasya ka lang. Mortals live in here. Okay, dali lang. Ituloy mo yung nangyari siya sa impyerno na ang kalagayan na ito kanilin. Medyo? And was witnessing to them that they repented not in the long suffering. See? Kumain Okay. Sino ang mga taong pinangaralan sa impyerno? Yung mga tao na hindi sumampalataya sa kani Louis. Nangaral si Louis, hindi siya sumampalataya. Nahinintay siya ng Panginoon ng 120 taon para lang sumampalataya, pero talagang wala sa isip niya. Hindi sila interesado sa mensahe na dala ni Louis. Namatay sila, walo lang nalita sa tubig. Sa nang namatay sila, ang katawlo papatay saan napunta ang kanilang kaluluwa na may panibagong katawan sa impyerno. Amen. Nag-aantos. Ano sinabi na mayaman sa impyerno? Ako naghihirap dito sa lugar ng impyerno ito, Hades. Katulungan na ako kay Lazaro. Kaya karin ng tawa na, baliwala sila kanila sa klaseng buhay nila. Paano magkasalanan, magkasalimutan. Hindi nila alam ano ba ang mangyayari sa kanila kapag sila ay mamamatay. Saan punta nila? Sa langit o sa impyerno. Amen. Sinabi ng mayaman, hindi ko kaya dito. Ang sinasabi ng Messiah, place of torment. Pinaparusahan ang mga tao yun. Amen. Okay? So, may mga in time. May mga in time. Sabi ko yun. Na ang kanilang paniwala na ang mga kasalanan ay walang tear-from-the-body. Ang bride lang daw ang mag-tear-from-the-body. Kung sinabi ni Brother Branham sa mensahe ito, nag-aral si Kristo sa mga tao sa magalang na aral sa impyerno na sa tear-from-the-body. Amen. So, pati sinners na tear-from-the-body. Amen. Mas higit natin paniwalaan kung ano tinahayag ni Kristo, siya kapitawin sa iyo. Amen. Kaysa kung ano mga sabi-sabi ng mga tao niya, na sumisira lamang ng panampalataya ng tao, na siya ang kadahilanan na hindi ibibigay ng Diyos kanila ang banal na Espiritu. Amen. Kaya ito pa, siya Mortals live in here. ang mga buktan na bubuhay dito, Now they are either influenced from this way or from that way. okay, may nag-influensya sa kada isang tao. May nag-influensya. Sino nag-influensya? Yung batin ni Babaw, Diyos yun. Banal na Espiritu ang gamitin niya. May nag-influensya rin sa tao na taga impyerno. Sino yun? Si Satanas. Ang Espiritu ni Satanas ay nag-influensya. Nangihikayat siya sa tao. Kaya, kung ang isang tao magkasalanan, masama, ang nag-influensya sa kanya, hindi kahit sigurado si ang Espiritu ni Satanas. Amen. Siya yan siya. You cannot be
Here, a spiritual being, sinner or saint, without having an influence from the underworld or the above world. Okay ka mo. Makasalanan siya or sins o banal. Makasasala o balaan, may alagid din na influensya. Amen. Taga-ibabaw o taga-imperyo. Amen. Halo mo niya. Isipin sa lalim pero sa lupin siya. Sino nag-influensya sa akin? Lagam ko niya. O, siya. Siya. If you are influenced from here, you are from above. O, siya. Your celestial body is waiting up here. Okay? But if Kung you taga-ibabaw kung ang nag-influensya sa atin, amo ang banal na espiritu, kung magkaganyan, ibabaw tayo. Amen. At ang ating celestial body sa Panginoon ay naghintay doon sa babaw. Yun ang mga bagyo. Yun ang mga Kristiyano. Okay? but if you are wicked, hypocritical, Kung ikaw ay masama, kung ikaw ay hipokrito, and indifferent, at walang pakialam, your celestial body is down here. okay. Amen. Ang iyong celestial body is down here. Sa mga tuwid, kahit masama ang makasalanan, meron din celestial body. Meron totally. Mali pala yung sinasabi ng mga understanding ng ibang income, ng sinners, masama, walang totally body. Pero mali pala yun. Sinners or saints, meron celestial body. Nasaan totally body. Kaso lamang, hindi isang lugar lang ang kanyang papuntahan. Iba kay bato, iba kay impyerno. Amen. Masira na yun. Wala na? Okay. Ako lang iba na mga mensahe na pamatuon natin na pati sinners may celestial body. Amen. Masira. So this messenger of Malachi O, 4, iba na yun. Sige. Revelation Ang 10:7. isayo sa Malakis 4, ano mo? Revelation 10:7 is Ang going to do pagdailang ang mensahero sa Malakis 4, sa Malakis 4, hindi Malakis 3. Ang Malakis 3, si Juan Bautista. Ang mensahero sa Malakis 4, isa lang sila sa mensahero sa Bugna J. City. Amen. it's going to do two things. May limon, dua ka bagay. Ano siya? One, Isa, according to Malachi 4, he will turn the hearts of the children to the fathers. ang Malakias 4, iyay pa sa uli, ibalik ang teleposon sa iglesia niya, balik sa mga apostol Amen. na among Pentecostal. Kung maibalik na, ang aton pagtuo sa pulong, pagtulunan sa mga apostol, kita man maging Pentecostal. Amen. Pero hindi Pentecostal na denominasyon, kundi Pentecostal, bangod may anak kita na balaan ng Espiritu. Amen. Experience na sa balaan ng Espiritu. Kaya mga apostol may balaan ng Espiritu, dapat may balaan ng Espiritu man ka. Amen. Ang maraming espiritu na gabot sila sa magtungo sila sa mensahe, amunan niya sa aton, ang mensahe na aton subo na pamatiyan, amunan niya magdala sa aton sa balaan ng Espiritu. Amen. Masagad. He will reveal the mysteries of the seven thunders in Revelation 10. Ha? Pamatiyan nyo? Siya yung magapahalag sa misteryo sa matinabo, sa pito ka na doon, sinudayo. Ang mensahero sa Bugna, Revelation 10, siya yun. Amen. Ikapito siya ng mensahero. Malakas 4 siya. So, ang pito ka na doon, ang matinabo na siya.
ang pito kadago ang kinabo, nga ang usaron sa God para mahayag siya, ay ang mensahero sa Revelation 10:7. Amen. Dahil nakaswat mo na siya. Si Branham na. Kasi, which are the revelations contained in the seven seals. dahil lang, yung pito kadago, kaundan ini sang libro nga may pito kapatid. Amen. So, dihin na rin ang tinagong Espiritu sa pito kadago. Ang nasa sunod, siyang pito kapatid, libro ng pito kapatid. Una mo, ini pito kadago, ngayon, ang magapahayag, amuan, ikapitong siya. Si, It will be these divinely revealed mystery truths that literally turn the hearts of the children to the Pentecostal fathers. okay, next. When the seven thunders had uttered, I was about to write, I heard a voice. Si Juan, siyang maghambal, ang pito kadago. Ang pito kadago, naghambal. Kaya isulat ko, sino Pablo, asal naman, isulat ko tanya, hindi sila isang pito kadago. Galing? Heaven saying to me, Seal up, Oo, mahali sa langit na nambal sa akin, seryohin na. Ano may butang na seryohin, itago na. Amen. Ito na. which the seven thunders uttered, and write them down. Paano minambal sa pito kadagoong seryohin, kaya hindi pa isulat. Ano wala pinapasulat? Ang pito kadagoong. Amen. Ginambal. Naghambal yung basahin natin, Buddha Diyos, on 2, 5. O, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Yan, nakita ko ang isa ka makusog nga magtunda nga Ang makusog, hindi tanay na makusog, hindi na. Wala sa Kristo na ang gamanan ng Kristo na. Siya buloton bilang anak, siya buloton bilang anak sa tao. Bakit? Ang birasa. nga magtunda nga nagatunsagi ka sa langit. Di na rin, Ang siya hari siya sa langit. Ano? Oh, sige. Gamay kalangaw sa yaulo. Kag niya na uong subong sa adlaw. Kag niya mga tiil subong sa mga aligi nga palayo. Okay. 2. Siya may tulunan nga inukot nga jutay nga nabukas siya kamot. O nabukad na. Ang libro nga naman na, amo na ang linukot na sarado na nakita, niwan nga sa kamot sa nagaling sa tulog. Kinuha ni Kristo. Pag po ni Kristo, sa nagiguwa ini sa panahon natapos na ang panahon sa Pentecostal. Amen. Ginabra na niya. Siya na si Brother. Aberto na. Si Brother. Dito. Brother. Well, but we need to know. Siya na. Nagkinta pag niya tiil nga tuo sa dagat. Kag ang wala sa duta. Please. Okay, dahil lang. May understanding. Sara na, hindi pwede pa yung matulog. Ang dagat, buhay, itawo. Kag ang duta, patayin ng mga tumulong. Tama. Sara na. Ang duta, mga tumulong. Kristiyano. Ang dagat, katawan. Hindi sara na isip. Amen. Kasi, Please. Kag tawag sa Pasko nga tingog subong isang pagmulog sa diyon. Sang nagtawag siya, ang pito kadagog nagtunog. 4. Pag sa natunog ang pito kadagog, buot na ako kuntani magsulat. Kapan nabatian ko ang tingog gikan sa langit nga nagsiling. Pati niya ang gidmit lang si pito kadagog, kag dili pag-isulat. Okay. Anong siling sa tingin sa babaw? Hindi isulat ang nabatian mo nga pito kadagog. Paano siling? Paano sinabi ng pitong pulog? Hindi pag-isulat.
Ano ang hindi ipinasulat? Ang sinabi ng pitong dalawang Word. Amen. Walang, ang puno, ang tingin na namatay sa langit, ang walang napasulat, amo ang ginasiling sa pitong dalawang. Amen. Pero, brother, dahil sabi kay Gam, But We need to know kailangan maalaman natin kung ano ang sinabi ng pitong Lord. We need to know. Amen. Kailangan magbalaan tayo dito. Hindi pwede pabayaan-bayaan ka lang. Kinahanglan may baluan ka. Amen. Ang sinabi ng pitong Lord. Sige. and it will take a prophet to get the revelation. Oo. Kailangan ng propeta Amen. para mabuo ng kapayagan na understanding. Hindi pastor. Hindi kung sino lang. Amen. Kinahanglan ng propeta. Kaya niya siya sa kapusan ng panahon. Ano propeta sa atong panahon? Siyempre, ikapito. Amen. Katapusan ng propeta. Siya ang usaron sa Diyos para abrihan ang tinahon. Amen. Sige. Sige. Next. It will take a prophet to get the revelation because God has no other way of bringing out His scriptural revelation except by a prophet. Amen. Ang Diyos na mausag ay propeta. Kapagambalan. Revelation. Kapagambalan. Kasi revelation. Have the seven thunders, which equal seven mysteries, already been revealed? Were they revealed in the seven seals, but are yet not known to us? Pamangkot niya sa nagpamangkot na Brother. Ano sabat ni Brother? No, they were revealed in the seven seals. Inipito ka na mo, mapahayag ni sa pito kasilyo. Kaya ang pito ka na mo, kaundan sa pito kasilyo. Amen. Sino naman ko? Wala pa niya pahayag? O base siya ba niya pahayag? Sino yung sabat? Hindi. Ang pito ka na mo, maaara niya sa sunod sa pito kapatid. Amen. Sige. That's what the thunders was about. Oh, ang tanda sige. They was to reveal the seven thunders had uttered their voices. No one could make out what it was. Amen. John knew what it was, but he was forbidden to write it. He said, but the seventh angel in the Pero, days of his sounding. ko tani, ang ginambal sa pitong kamdagong, pero ginambal ako hindi, yung sabay ko hindi. Pero, sa ang ikapito na mensahero, magpahalaw na sa dalayan ng mensahe, sige. In the days of his sounding, the seven mysteries of the seven thunders would be revealed. Amen. Saan ka mapahayag? Saan ang makinabos ang pito kapatid? Saan niya siya mapahayag o mahangpan? Kung magwali na ay kapito nga mensahero sa mensahe na iyanara. Amen. Amen. Tapos nawali ang mensahero kung mo ang pito kadagog napahayag na. Amen. Halimbawa ay kapito silyo. Yatawa na siya nga ikatatlong butong. Kay Paul, minsan mo niyang mga tinabo, thunders na. Amen. Ang taanong nga patin, napatuloy sa mga persecution. Napahayag na. Amen. Ang kalimang nga patin, ang pagbatong-liwat sa mga Israelita. Napahayag na. Amen. Ang atong time, panahon ng disanuman, kapanapat, napahayag na mo. Amen. Kasi niya, sa pagwali sa mensahyo, ng kapito, ng mensahyo, kung siyang magwali na gani, ang mga tinamo, siyang pitong kadago,
napahayag na. Amen. Kung sila sa mensahe, kinahanglan may bulawantay. Thank you, Lord. May mga, kuwan niya, may mga ingkay, nga hindi ko nung ito kaya buod, dito kaya sa langit, abriyan sa atin. Pero minsan na sila, we need to know. Kinanglan niya, mabalata kayo nga, amon siya ang marhatag sa aton sa rapturing na pagtuloy. Wala rapturing, pero wala rapture. Amen. Hindi sila ma-rapture. Ano tayo na sa langit, pupunta doon, payag hindi na sila na-rapture. Ang ma-rapture lamang ay may banal na espiritu. Amen. Ang may banal na espiritu yung sa mampataya sa buong mensahe. Amen. Hindi naman sila maniwala sa buong mensahe. Hindi mo walang Holy Ghost. Amen. Paabutin nila mapunta sila sa langit para ipaalam sa kanila ang pitong kulog, pitong tagong. Hindi na siya makapunta doon. Wala silang nalis. Amen. Kaya, ang pitong kadagong dirinya sa duta na pangalan. Amen. Sa panahon. Siya yung kapitong sa iyo. Siya na Next. But the seventh angel don't compromise nothing. Amen. He gathers up all the loose ends, gathers them all up. Okay, next. Next number. The last number. Ah. Will you see where we're at today? O, dahil lang, kita, no? Kung di inatasubong, madam, baka mo, ano na naman pala ang subong? Ano na naman pala ang subong? Amen. Sige. Read what we're supposed to be doing. O, kita mo? Magkabuhi ka kung ano na klase sa atong hinahin. Amen. Then you'll know how far we are. Nasaan may buranta kung ano nagkakalayo sa pagbuti Kristo. Sige, I only see one thing left. nakinig mga sina. Ano lang si kita ko naman? One thing left. May isa na lang nabili. Ano yung nabili? Hindi niya matinago sa pulong. Ano niya sagli nabili? The coming of the Lord Jesus. Sige nabili. Ang nabili pala, buti Kristo, ang siya tinago, na nabili, kaya naman, wala si tao na magkabalo sa tubig. Amen. Kaya mula siya, naglaw niya oras. Wala yan sa tao na makabalo. Amen. Ang yan sa kabagay ay nabili niya tinago. Kung pati sa mapulong, tanan na bayag. Amen. Brother, naroon pa ang dating na sigura ang tanan na tinago sa kahit panahon na sa gano'n. O lang siya sa God. Tapos, ha? All the mystery of God should be finished. All of the hidden mysteries was finished when it was revealed to him. Thank you, Lord. If these are hidden mysteries, the man will have to be a prophet. Sige, nabayag na siya. Kaya brother, pertensyon na lang. At any time, a rapture for the church. Na, anytime, ano man oras, ang pag-agaw ka sa langit. Amen. Rapture anytime. Amen. Sa'yo, dugay ka to. Sa'yo, wala dugay ko ito kami. Sa'yo sa Ginoo, pinsan mo dugay, babasa yung dugay, ha? Amen. Mabot na ang rapture. Amen. Ang pagkagaling din sa duta na akong kapitan. Sa kito, gusto na kang pangsibukan din sila sa mga komunista. Wala-wala, tatlawat ko ito nga. Gutom! Hindi gusto sa Diyos na at matabo sa atin. Ang gusto niya, rapturean. Wow! Hindi ka din. Ang atong lawas, may luwan niya sa langit ng lawas, kagrasyon. Rapturean. Amen. Malapit siya. O ganun kamo, wala ka na bautismo sa naranig yung sa pabautismo ko. Kamu nga hindi matutong sa pagtanibang at panibawin ko. Amen. Amen. Mga nakagad na kita sa Yes. Bakit ito? Lord. Amay na lang ito yung damanan ng rapito sa Ay, Lord. Salamat ka na tumay ka ng pangikot. Ito nang-isay kami sa mga bagay na arat sa langit. Kung paano naman ikaw mapahamot, kung paano ikaw naman mapahalipan,
Dahil nga ang Diyos na nag-aaman sa amin sa rapture. Salamat. Dahil nga ang wala mo kami inaaman para sa nakulakitan. Kundi para sa rapture. Salamat sa ngalan ng Lord Jesus. We pray. Patawarin mo. Amen. Jesus. Amen.